ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga Pariseo. At pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, ang mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa pambansang dambana at Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo ay minsan pang nasumpungan natin na nagpagaling si Jesus Nazareno. Pinagaling niya ang isang lalaking tuyot ang kanang kamay. Maraming pinagaling si Jesus sa kanilang karamdaman. Ngunit tandaan natin, si Jesus ang tagapagligtas ng lahat. Si Jesus ay tumatawag sa lahat sa Kanya. Mayaman man o mahirap, matanda man o bata, may sakit man o wala. At dito nakita natin, ang tinawag niya ay ang may sakit. Tinawag niyang maghilom at maging buo. Tinawag niya upang maging kabahagi na maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi lang ang pinagaling ang maaring maging daluyan ng kanyang biyaya. Sa unang pagbasa, sinasabi sa atin ni San Pablo ang isang napakagandang paalala na tayong lahat, lalo na sa ating paghihirap, karamdaman at pagdurusa, ay tinatawag ding kabahagi ni Kristo. Mga kapatid, nais kong tulungan kayong pagnilayan
lalo na sa mga sandaling tayo dumudulog kay Jesus Nazareno, alam kong malapit siya sa puso ng bawat Pilipino. Sabi nga po ng mga obispo ng Pilipinas, ang tatlong imahe ni Jesus na malapit sa mga Pilipino ay ang Santo Niño, ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, at ang ating mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At lalo na sa Kanya, imahe ni Jesus na nagpapasa ng krus ay napakalapit sa atin. Kapag tayo dumudulog sa Kanya, ano po ang nasa isip at sa loobin ninyo? Nakikita natin ang isang Diyos na nahihirapan, isang Diyos na nagdurusa, at natitiyak ko dahil doon, nakikita din natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya nga siguro, napakalapit ni Jesus Nazareno sa maraming tao, lalo na sa ating mga Pilipino, dahil marami ang naghihirap na mga Pilipino. Aaminin ko po sa inyo, mas malapit si Jesus Nazareno sa mga naghihirap. Pag ako po'y sumasama sa kanya sa Dalaw Nazareno, wag naman pong mamasamain, napansin ko pag sa mga lugar na hindi ganun kahirap ang sitwasyon, hindi ganun marubdob ang pagtanggap sa Kanya. Pag mga subdivision, pag sa lugar ng mga mayayaman, meron deboto pero hindi ganoon karubdob. Pero sa mga lugar, napansin ko, ramdam na ramdam ang mga pagsubok at hamon ng mga tao. Doon siya halos dinudumog at tinatanggap ng napakainit. Siguro nga po napakalapit na mga naghihirap sa Kanya. Pero sana mga kapatid, matandaan din natin, hindi lang tayo dumudulog sa Kanya para maibsan ang ating paghihirap. Sana sa pagdulog din natin sa Kanya, mapaalala ni Jesus Nazareno na kung papaano yung Kanyang paghihirap naging daan ng ating kaligtasan. Ang Kanyang pagdurusa naging daan para tuparin ang kalooban ng Ama. Ang atin din sariling paghihirap, pagdurusa at pagsubok maging daan hindi lang sa ating kaligtasan, kung hindi sa kaligtasan din ng ating kapwa, ng simbahan, ng sambayanan. Yun ang pinapaalala ni San Pablo. Ang isang biyaya daw na ipinagkaloob ni Jesus ay binibigyan niya tayo ng napakagandang pagkakataon na ang ating paghihirap hindi mawalang saysay lamang. Bagkus ang ating paghihirap maging daan hindi lamang sa ating kaligtasan, kung hindi sa kaligtasan din ng ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, kung minsan hindi agad tinatanggal ng Diyos, iniibsan ng Diyos ang ating paghihirap, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kung hindi ka pa agad gumagaling, kung di pa agad gumagaling yung asawa mo o mahal mo sa buhay, kung di pa agad nalulutas ang mga pagsubok at hamon mo sa buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang magtampo sa Diyos, sapagkat maging ang iyong paghihirap ay maaaring magdulot ng biyaya, hindi lang sa iyo, kung hindi sa kapwa mo. Pag ako po'y dumadalaw sa mga may sakit at nagpapahid ng langis, at lalo na kapag nakikita kong nahihirapan, lalo na yung mga may cancer,
Sinasabi ko sa kanila, sabihin niyo kay Jesus Nazareno, tulungan kayong ialay yung dinaranas niyong paghihirap para sa kabutihan, kaligtasan ng ibang tao. Lagi kong sinasabi sa kanila, ialay ninyo yung paghihirap ninyo. Ialay nyo sa mga taong kailangang magbalik loob sa Diyos. Ialay nyo sa mga anak nyo at apo nyo na may kinabukasan pa na huwag makalimot sa Diyos. Ialay nyo para sa pagbabago ng sambayanan. Ialay nyo para sa lalong kabanalan ng mga pari. Maaari pala nating ialay. Katulad ng ginawa ni Jesus Nazareno, inalay niya yung kanyang pagdurusa para sa ating kaligtasan. Kaya walang sayang kahit naghihirap pa tayo. Kasi sa pagmamahal ni Jesus Nazareno sa atin, hindi lang yung kagalingan, kahit yung paghihirap, daluyan pa rin ng biyaya galing sa Kanya. Kaya mga kapatid, kapag lumalapit tayo kay Jesus Nazareno, opo, hilingin natin sa Kanya, pagalingin tayo. Kung kalooban niya, mawala na, matanggal na yung paghihirap natin, salamat po. Pero kung hindi pa ito mawawala, hindi pa to maiibsan, idamay natin, ialay natin ito kasama ng pag-aalay ni Jesus sa Ama, upang sa gayoy maging ang ating karamdaman, paghihirap at pagsubok, maging daan ng biyaya ni Jesus Nazareno.